mga balitang pambansa, nilinaw po ng isang eksperto na po pwedeng magamit sa International Criminal Court o ICC ang mga makukuhang ebidensya online laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, hindi kasing istrikto ng mga korte dito sa Pilipinas ang ICC. Mas liberal daw ang ICC sa pagtanggap ng mga makakalap na ebidensya basta mabigat at pupwedeng makaapekto sa kaso. Sinabi ni Butuyan matapos igit ng Quad Committee ng Kamara na hindi sila makikipagtulungan sa ICC kaugnay ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte. Pero pwede raw gamitin ng ICC ang makukuha nilang kopya ng pagdinig sa drug war online. So kung available yung evidence online, that's going to be enough authentication, lalo na kung sa official site ng gobyerno. That's going to be sufficient for them. In fact, maraming mga ebidensya na kasama dun sa mga charges ng ICC prosecutor ay mga video ng mga salita ni Pangulong Duterte na nakuha online. No, so wala akong nakikitang problema kung kukunin online yung mga ebidensya. Yan nga po ang tinig ng ICC accredited lawyer ni si Attorney Joel Butuyan. Samantala, iginit naman ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi maaaring maging moot and academic o ipawalang saysay ang habeas corpus petition para po sa dating Pangulong Duterte. Ayon pa kay Panelo, hindi rason na nakakulong na sa ICC si Duterte para baliwalain ang naturang petisyon. Dahil hindi raw nito mababago ang katotohanan na iligal na inaresto at ikinulong ng gobyerno ang dating Pangulo saka naman dinala sa The Hague. Ito rin daw ang kinagagalit ng pamilya Duterte, partikular ang bunsong anak ng dating Pangulo na si Kitty. Dahil tila pinababayaan daw ng pamahalaan ang dating Pangulong Duterte. At sa pagsuko ng kanyang ama, isinuko mo ng soberentiya ng bansa sa isang dayuhan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arestuin ang ating dating presidente. Yan nga po ang tinig ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Hinimok naman po ng Department of Transportation o DOTR na idaan na lamang sa dialogo ang napipintong 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela simula po yan sa Lunes, Marso 24. Nagugat nga po ang ikinasang transport strike sa umano'y mali-maling datos na inilabas ng LTFRB kaugnay pa rin sa consolidation ng mga jeep. Matagal na raw gustong makipag-usap ng grupo sa DOTR pero hindi naman sila pinapansin ng ahensya. Tugon naman ng DOTR, ginagalang nila ang karapatan ng Manibela na maglabas ng kanilang hinaing. Pero inatasan na raw ni Transportation Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary Jojo Reyes na magkaroon ng dialogo sa grupo sa lalong madaling panahon. Para naman paghandaan ng tigil pasada, nakikipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa LTFRB, MMDA at mga LGU para makapaglatag ng contingency plan.